Attention mga Filipino senior citizen, monthly allowance ng mga senior citizen sa LGU na ito, planong dagdagan mula 500 pesos buwan-buwan, planong gagawin na 2,000 pesos. Saan nga ba ito magaganap? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ang monthly allowance na tinatanggap ng mga senior citizen sa LGU na ito ay planong dagdagan o taasan mula 500 pesos. Planong gagawin na 2,000 pesos. Saan nga bang LGU na ito magaganap? Yan ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, plano nga pong dagdagan ang tinatanggap na buwanang allowance ng ating mga senior citizen dyan sa LGU ng City of Manila. Sa ngayon po kasi mga ka-vlogs, no, sa kasalukuyan po, ang City of Manila ay meron pong binibigay na buwanang allowance para sa kanilang mga senior citizen constituents na nagkakahalaga po ng 500 pesos buwan-buwan. So yun po yung current or kasalukuyang tinatanggap ng mga senior citizen dyan sa City of Manila. Pero plano po itong dagdagan, no? Mula 500 pesos, planong gagawin na 2,000 piso. Narito, panoorin po muna natin. Ako po, sa totoo lang, para sa akin, hindi naman talaga yun yung main issue eh. Kasi kung yung delay lang ng allowance na 500, napakaliit na issue yan para sa akin. Ang issue dyan, kulang na kulang yung 500. Kaya nga, ang gusto natin gawin yung 2,000 buwan-buwan para sa mga senior citizens, sa mga lola at lola natin, pati ho sa mga PWD natin. Yan po dapat ang binibigyan natin ng pansin. Hindi ho yung delay, kaya siya gustong tumakbo, kaya siya gustong bumalik. Napakababaw po na rason yan. Ang kailangan natin mas mataas na allowance para mas makaraos, mag-survive. Yung mga lola at lola natin na walang trabaho, na nasa huling part na ho ng buhay nila na sana mabigyan sila ng konting kaligayahan at kaginhawahan. Katulad doon ng mga ginagawa natin ngayong araw, binibisita ko ho yung mga lola at lola sa buong Sampaloc, Distrito 4. Dala ho yung mga serbisyong binibigay natin dati pa po. Katulad dito mga mobile clinics na to, mobile butika. Ito mga mobile clinics na to, nandyan na po yung mga x-ray, ultrasound, ECG, medical check-up. Mobile butika, nandun na rin po yung mga gamot na kailangan nila, maintenance medicine na libre. Lahat po yan galing sa sarili natin. Bulsa, kayang gawin tong serbisyo na to diretso sa mga tao para hindi na sila nahihirapan. Actually, yung 2,000 na allowance, ginawa na rin namin yan monthly po sa barangay namin sa Sampaloc. Nagbigay na ho tayo ng 2,000 para rin ipakita sa kanila na kaya naman gawin kung gugustuhin. Pero sabi nga nila, pag ayaw gawin, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, I love you po, mga lola at lola ko, mahal na mahal ko. Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas sa loob. So, ayan po ay isang pahayag mula sa isang kandidato pagka-alkalde dyan sa City of Manila na si City Mayor aspirant Sam Versosa. Na ayon sa kanya ay plano niyang dagdagan ang naturang monthly allowance ng mga senior citizens sa Manila City, no, from 500 pesos to 2,000 pesos dahil ayon po sa kanya ay kulang na kulang po ang 500 pesos buwan-buwan, no, dahil sa mataas na bilihin, mataas po ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ay talagang kulang na kulang po daw ito. Kaya yun po yung una niyang gagawin kung sakaling manalo, mahalal bilang alkalde ng City of Manila
no? Yan po si Sam Versosa. At malinaw naman po sa kanyang sinasabi na talagang ang kanyang priority, isa sa kanyang priority ay ang mga senior citizen na ayon sa kanya ay napamahal sa kanya at yun nga po ang kanilang ginagawa, no? Ay nagkakaroon po sila ng mga medical check-up sa mga barangay na para po sa mga senior citizen. So maganda naman po ang kanyang hangarin, no? Just imagine 500 pesos gagawing 2,000 pesos monthly, no? Pero dapat pa rin po nating isipin at isaalang-alang na ang City of Manila ay meron pong 203,000 na mga senior citizen, no? Yan po yung total bilang, 203,000. So, mga kailangan ng malaking pondo talaga kung sakaling gagawing 2,000 pesos ang buwan ng allowance ng mga senior citizen dyan. So, yun po yung hamon. Kung sakaling manalo siya, no? Saan kukunin ang pondo, mga ka-vlogs? Well, anyway, no? Kandidato pa naman siya, no? Mga taga City of Manila, kandidato pa naman siya. At alam nyo naman sa mga politiko natin ay tuwing eleksyon at kampanya ay talagang sinasabi ang lahat, gagawin ang lahat ng mga pangako para iboto at manalo. So kayo, mga taga City of Manila, lalong-lalo na ang ating mga senior citizen dyan, ano po ang opinion nyo regarding sa pahayag ng isa sa kumakandidato bilang mayor ng City of Manila na si Sam Versosa? Ano pa ang opinion nyo? Komento nyo sa kanyang sinabi na gagawin niyang 2,000 pesos mula 500 pesos ang buwan ng allowance ng mga senior citizen dyan. I-komento nyo na po sa comment section na nasa baba. Shout out ha sa mga taga City of Manila. Piliin po ang karapat-dapat at sa tingin nyo, makakatulong po sa katiwasayan, kaunlaran at pagbabago ng lungsod ng Maynila. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Mamili kayo ng mga perks na nais nyo, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana ay naging gabay ang video na to kahit papano ay napag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay at issues na may kinalaman po sa mga benepisyo ng pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.